Let's talk about airsoft, guys. Common questions are, unsay kinahanglan para makapalit? Then, kinsay mga pwede mo palit? Tanan bata pwede mo palit og airsoft. And then, after buying airsoft, unsay mga kinahanglan buhaton, guys? So, ito siyang itackle ha. Daghan mga Tagaluzon no, request sila na mag-Tagalog daw po. Majority is dili makasabot og Bisaya. Most commonly makasabot og Bisaya is mga taga Visayas, syempre Mindanao, kadtong mga taga Mindanao nga nasaag sa Luzon, makasabot na sila sa kuha. But then for now, sige, let's talk Tagalog. I will try my very best, guys, na ma-explain siya properly in Tagalog. When we talk about airsoft, common questions are, sino daw yung pwedeng bumili? Tsaka mga hindi pwede bumili. Meron ba? Anong kailangan gawin? Kailangang i-prepara mga like papers para makabili. And then, anong gagawin right after makabili ng airsoft? May mga next step ba? Siyempre, pag-aari mo na yun. Kapag dadalhin ba daw yung airsoft, kung saan-saan, like for example, sa labas ng bahay, ita-travel from one place to another, ano nga kailangan gawin? Mag-start tayo sa kung sinong pwedeng bumili ng airsoft. Actually, guys, lahat na legal age, pwedeng bumili ng airsoft. Alright? Pag underage naman, guys, of course, with parent consent yon or any guardian to accompany you, samahan kayo dito para bumili. Yun, on your behalf. So, lahat tayo, guys, pwede makabili. Maliban lang kung underage ka. So, hindi ka pa pwede bumili. Not unless kung magsama ka ng parent mo or guardian mo na mag-assist sa iyo on buying airsoft. So, yun yung unang tanong. Pangalawang tanong, anong kailangan i-submit or i-prep ng mga documents para makabili ng airsoft? Sa ngayon ha, take note. Sa ngayon, guys, wala. Wala talaga. As in, wala. Wala kang kailangan gawin or prep ng mga papeles para dalhin mo doon sa dealer ng airsoft para makabili ka ng airsoft. Depende yan. Alright? Kasi ngayon, makakabili kayo online, makakabili kayo, mag-walk-in kayo dito sa kahit sinong dealer ng airsoft, makakabili kayo. Depende na yan siya sa dealer. Yung ibang dealer, like for us, we are asking for a valid ID. Rather than that, wala na. Pangatlong tanong, pag nakabili ka na, anong kailangan mong gawin? Siyempre, pag-aari mo na yung airsoft, anong mga next step? Dito sa amin, meron tayong assistance, guys. Kasi sa airsoft, meron silang protocol for a one-time registration. So, need siya i-register yung airsoft toy nyo. One-time registration lang yan. Yung sa assistance namin dito, meron kaming mag-provide sa inyo ng mga form. Kailangan nyo fill upan, kailangan ninyo panotaryuhan, saka ipapasa ninyo doon sa RCSU. Siyempre, kailangan yung proof of receipt. Resibo kung saan kayo bumili. Kung wala naman nun, kasi yung iba sa tinagal-tagal ng panahon, tapos naisipan nila ipa-register. So, meron namang affidavit of acquisition, guys. Kailangan nyo lang panotaryo sa abogado. Ayan. So, may mga forms tayo available dito. Yun yung ma-offer natin sa lahat ng mga bumibili ng airsoft dito sa amin. So, meron tayong assistance for one-time registration. Yung tanong naman niyo with regards to traveling or pagta-transport ng mga airsoft ninyo from one place to another. Number one talaga, guys, meron yan siyang PTT, Permit to Transport. But about the PTT, guys, I don't have the full details about it. Basta yung pagkakaalam ko niyan, nung nabasa ko nung nakaraan, hindi ko alam kung may updated ngayon ha. It is good for 1 year yung PTT that will cover 5 units, I think. So, random yan siya. Pwedeng short arm, pwedeng long arm. That was my information that I have read before. I don't know lang kung yun pa rin yun hanggang ngayon. Kasi hindi na ako nakapagbasa ulit ng updated na PTT rules when it comes to toy guns. So, prior from that, guys, kailangan din yung registration ng unit niyo para makakuha kayo ng PTT. And then, after acquiring the PTT, guys, of course, allowed nyo na i-travel yung unit. But then, may mga protocols pa rin yan. Bago nyo ma-travel yung unit, kailangan naka-conceal siya. Properly concealed yung toy gun ninyo. It's either naka-box, naka-rifle bag, or gun case. Ayan. So, hindi siya yung naka-bandera lang na pag may mga checkpoint, yun kaagad yung unang makikita or unang mapapansin.
Kasi kahit nga sa tunay na baril, kahit lisensyado ka pa, may permit to travel pa ka or PTC ka pa, need mo pa rin talaga siya i-conceal kasi yun yung dapat gawin. That's protocol. Ganon din sa mga toy gun kasi replica yun siya eh. So, kailangan siya i-conceal ng maayos. Itago siya ng maayos. Itago ng maigi. So, yun yung protocol. Kahit may PDT ka, ganon pa rin yung ginagawa. Sa ngayon, yun lang yung mai-share ko sa inyo when it comes to acquiring toy guns. So, yung mga hesitant, bumili ng toy gun, huwag kayong mag-alala guys. Pwede kayo makabili. Like, anytime, pwede kayo makabili. Yung kailangan lang talaga guys is pera. Pag may pera ka, pwede ka bumili. Masasabi ko lang, you take advantage of the time. Like, ngayon, wala pang masyadong requirements, hindi pa masyadong ganun ka-stricto. So, you take advantage of the time na bumili kung kursunada talaga kayong bumili. Kasi kung aantayin nyo pa ng mga ilang taon, we never know, may bago na namang lalabas na protocol na kailangan kayo acquire ng ganito, ganyan, bago kayo makabili nitong mga toy gun na ito. So, yun lang yung masasabi ko guys. So, yung mga nagpaplanong bumili, nagpaplanong mag-walk-in dito sa amin, huwag na kayong maraming tanong, kahit sino pwede bumili. Alright? And then, make sure lang na yung pagbibilhan ninyo is yung mga licensed dealer. Yun lang yung masishare ko sa inyo about acquiring airsoft.